Next topic naman natin is na pag-uusapan renting versus buying. Anong opinion mo sa kasi this is a big debate eh. Ang dami ko na nakikita sa mga Filipino group na magre-rent na lang ako or magbabay na lang ako. Ang daming mga opinion, ang daming mga suhestyon in regards with in regards with buying and selling or buying or renting. Right? Ikaw, friend, anong mo? Well, depende sa sitwasyon. Okay. May pros and cons sa both, 'di ba? Syempre, pag magre-rent ka, nakikita ko kasi ang home buying, kapag may property ka, para kang may piggy bank. Kumbaga, 'di ba? Yung hinuhulog mo doon, over time, lumalaki yung piggy bank mo. Right. Yung equity mo, lumalaki siya. Over time, pwede mong kunin yung equity mo for other expenses, kumbaga, 'di ba? Pag nagre-rent ka, yung hinuhulog mo doon, binabayaran mo essentially yung mortgage ng landlord mo. So, hindi mo siya nakikita, 'di ba? Right. Hindi mo yun makukuha in the future. Wala na yun. Kung nahulog mo yun, wala na siya. Right. Tapos another negative ng pag-rent, hindi mo alam kung kailan tataasan yung rent mo ng landlord. So, madaming unknowns sa pag-rent. Pero may positives din ang pag-rent. Correct. Kung hindi ka sure kung gusto mo na doon sa community na yun, kung saan mo gusto tumira. Diba? So, short term, kung hindi ka pa sigurado kung saan mo gustong community. Number two, Flexible. flexibility. Yeah. Sa renting. So, hindi mo alam kung gaano kalaki yung pamilyang gusto mo. Right. So, for now, kunyari, dalawa lang kayo, mag-asawa lang kayo, wala pa kayong planong mag-build ng family. Kumbaga, okay pa rin mag-rent, di ba? Wala pa namang issue doon. Yun yung para sa akin yung pag-rent. Kung hindi ka pa sure, short term, kumbaga, renting is not a bad idea. Another thing is, pag may bahay ka, may mga maintenance costs. Correct. Yes. Di ba? So, hindi rin natin naiisip yun pag may bahay tayo. Pag nasira yung furnace mo, ikaw yung magbabayad nun. Pag nagre-rent ka, syempre yung landlord mo yung sasagot nun, di ba? Exactly. Pero syempre, pag may sarili kang bahay mo, yung pride na meron kang sariling bahay, kumbaga, pwede mong gawin lahat ng gusto mo dun sa bahay mo. Butasin mo yung pader mo. That's fine, di ba? Pinturahan mo yung walls, i-decorate mo yung backyard mo, the way you want it to look like, nasa sayo yun. Exactly, 100%. And I totally agree on that. For me, wala talagang masama mag-rent. Right? Depende talaga sa situation. Depende talaga mo sa magiging situation nung you as a person, your lifestyle, right? Pero if you have a chance to buy a property, buy it. Kasi hindi naman to yung parang tulad ng kotse or camper na paglabas ng dealership, depreciated na siya eh. It will appreciate over time talaga. And proven na ako doon. Kasi bumili kami ng bahay back in 2018, binenta namin siya in 2022, yung kasagsagan ng real estate, crazy. Tapos ngayon, binibenta ko na naman yung bahay ko. Binibenta ko na naman yung bahay ko ngayon. And then I'm gonna buy another property. So, may equity na kung mabibenta. Mabenta yan. Mabenta. Have faith. Oo, medyo lang talaga ang ngayon guys. Medyo stable lang talaga yung market ngayon. Ano na siya, parang bumalik tayo pre-pandemic feeling ko eh. Diba, medyo depende sa location, depende sa type ng property. Diba? Buyers, That's true. That's one point. But anyway, going back tayo dun sa topic na yon, it really depends dun sa sayo kung ano yung magiging sitwasyon mo. Right? Pero if you factor in, kasi minsan yung inalisan namin friend na condo apartment, 2,100 rent namin dun. Tapos, nung umalis kami, pinarentahan niya 2,200, may nag-rent. 2-bedroom condo apartment yun ha. Condo apartment, 700 square feet. Although corner siya, although malaki, 700 square feet. Pero 2,200, para ka na may mortgage. So, tanong ko lang sa'yo, just para may perspective tayo, Right. diba? So, 2,200, 2-bedroom, 2 baths. Yes. Sa Trico, just para lang may comparison tayo, diba? Sa Trico, yung 2 beds and 2 baths, magkano yun monthly? So, sa Trico Homes, meron po kami binibenta na brand new unit, 395 siya. Ang roughly estimate na mortgage mo dun is 2019. That's 2 bedrooms and 2.5 bathroom with 2-car tandem garage pa yun. Okay, and then condo fees on top of that will be about Condo fees, 250. 250. So, Yeah. you're looking at 2,200. 2,200. So, rent versus Buying, so magbo-boils down talaga ano ba? Yeah. Right? Pretty much similar to the cost. Kasi sa apartment, condo apartment, meron ka ring electricity na binabayaran. Right. Sa Utilities on top of it. townhouses naman, meron ka ring utilities na binabayaran on top of it. Pero, as Anna mentioned earlier, parang nga siyang forced savings account eh. Forced piggy bank, kumbaga. Kasi after 5 years, 6 years, meron kang choice na pwede mo siyang ibenta or pwede ka mag-pull ng equity to use it to something else. To travel, to business, whatever you wanted to. Right? Pero nandun yung pera mo. Or pamili ng investment property. Oh, another property. Correct.
Yeah, 100%. So, I don't know, it will just boils down on your preference. And kasi meron ako makakilala na, nirerentahan pa nila single house. At least close to 3,000 a month. Ouch! Diba? Pero okay sila dun. Yeah, depende talaga sa situation mo. Oo. Kasi buying a property, there's no perfect time na magbili ng property, diba? Parang magkakaanak eh. Walang perfect. Walang perfect time. The perfect time is when you feel like you're ready. So yun, buying or renting, anong mas better? Tsaka friend, ito pa, yung ready is meron ka ng enough down payment. Hindi mo huhugutin yun kung saan. Yep. Kailangan meron kang prepared na cash, extra cash for down payment. Huwag kang gagamit ng loan, huwag kang gagamit ng mga magic na ino-offer ng ibang natin dyan. Friends. Mga friends natin dyan. Huwag tayong huhugot sa mga loan kasi mababaon lang po kayo sa utang. Kasi end of the day, this is loan management, kumbaga. Kasi not unless you're gonna buy the property cash, that's a different story, right? Pero meron pong loan involved on this buying process.